We congratulate the administration of PBBM for the bloodless campaign on implementing law. Philippine Justice Department drops criminal complaints against former Health Secretary Janet Garin and two other respondents over the allegedly wrongful use of an anti-dengue vaccine. Okay, magandang nag-aaraw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa isang panibagong video natin ngayon. Ito, pag-usapan natin mga kababayan kasi nga ito. Comment kayo dito mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito. Nako, si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, nagbabayad utang na nito. Nako, comment kayo dito. Ito, may balita tayo dito. Again, i-comment nyo dito kung anong sa tingin nyo dito mga kababayan ha. Kasi tignan natin ito yung mga detalye dito. Okay? Well, yung comment ko na bayad utang, personal comment, personal opinion ko yon. Pero again, kaya nga ipapakita natin ito kasi para pakinggan at malaman din natin kung ano yung sa tingin nyo, yung opinion nyo patungkol sa mga nangyayari dito mga kababayan. Okay, ito. Umpisahan na natin mga kababayan, hindi na natin patatagalin ito. By the way, bago nito umpisahan, paki-like and share ng mga videos natin mga kababayan. And then, isuyo po na kung pwede pa-subscribe na rin sa channel natin mga kababayan. Then, at sa lahat ng mga nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyo at sana po magpatuloy po ang inyong pagsuporta dito sa channel natin mga kababayan. Ito, tingnan natin. Itong balita na ito mga kababayan, 10 months ago ito mga kababayan ha. 10 months ago ito. Tingnan natin kung anong laman dito. Okay? Ito mga kababayan. We congratulate the administration of PBBM for the bloodless campaign on implementing laws. Di ba mga kababayan? Sino yan? Kilala niyo yan mga kababayan? Ako si Janet Garin mga kababayan. Kilala niyo yan? At anong sinasabi? Ako, congratulations BBM pala. Congratulations BBM on a bloodless war or implementing laws nga. Well, most likely, bloodless war on drugs na. Bloodless mga kababayan. Bloodless para sa mga kriminal. Pero, sino ang nagbubuwis ng dugo mga kababayan? Yung inosente at yung mga pulis mga kababayan. Di ba? Tignan nyo sa mga balita mga kababayan, sino ang mga biktima. Di ba? 2 months ago, or a month ago, I think 2 months ago, may 2 pulis na patay sa bypass operation. Ang suspect, hindi nahuli mga kababayan. Okay? For the past few days or weeks mga kababayan, tignan nyo sa balita kung ilang biktima, ilang mga inosente ang naging biktima, pinatay ng mga terorista mga kababayan. Again, hindi ko sinasabi na dapat mamatay itong mga kriminal. And yet, ito tingnan nyo mga kababayan. Itong mga current na mga nangyayari. At ngayong araw lang ito mga kababayan, dun sa Cebu, mga kababayan, 2 bata pinatay ng sariling ama, pinugutan ng ulo mga kababayan. At the same time, yung ka-live-in partner niya. Again, so in total 3 yun, isang araw. 2 bata, yung anak niya, sariling anak niya yun mga kababayan ha. Ikaw kung nasa tinong pag-iisip ka, magagawa mo ba yun? So 2 anak, isang ka-live-in partner niya patay. Pinugutan ng ulo mga kababayan. Sinong kriminal? Yung addict mga kababayan. Again, hindi natin in-encourage na dapat patayin ito lahat kasi of course, nirespeto pa rin natin yung buhay mga kababayan. Ang issue lang dito, hindi nila ito nakikita kung mangyayari nito. Gusto lang nila protektahan yung karapatang pangtao ng mga kriminal. Wala naman, hindi talaga ito yung pag-uusapan natin mga kababayan. Ito talaga, si Ma'am Janet Garin mga kababayan. Ito, anong sinasabi dito? Congratulations, Bongbong Marcos. Naku. Ang sip-sip mga kababayan. While the former president probably had his
goals, no, yung kanyang hinaing at yung kanya namang intensyon ay mabuti. The problem with seeing children or teenager or people being killed right and left, yung mga nakabalot ng mga tape, medyo masamang picture kasi siya na ipinakita sa Pilipinas. Naku, mga kababayan, mas magandang picture pala yung ito, mga katulad ng mga binabalita ngayon mga kababayan, yung, again ha, masamang picture na itong mga drugista, mga involved sa drugs na mga kriminal na mga namamatay. Again, wala pang proof yan ha na nagpatay ay pulis. Sinasabi na nila na nagpatay si Pangulong Rodrigo Duterte. Langit daw. Na imahe yan sa Pilipinas. Ang magandang imahe mga kababayan ay yung mga inosenteng pinapatay ng mga kriminal. Yun ang magandang imahe, di ba? Yan yung sinasabi dito. Again, hindi pa tatapos mga kababayan. Tingnan nyo hanggang sa huli. So while the intention of the former president is to curb drug abuse, may kita mo kasi medyo maliliit yung mga natamaan. At ang pinakamasakit dito, ako nanay rin, so we all have children. Alam naman natin that when that happens, when you tolerate that kind of act, dalawa ang pwedeng mangyari. Impunity, yung mga nasa baba o yung mga implementors ay pwedeng umabuso. Na kapag ikaw ay medyo out of school or medyo nagkukonting bulakbol, pwede kang pag-initan sa baba. Doon ako mga kababayan, di ba? Anong ginagawa? Again, tingnan nyo. Hindi na natin pag-usapan itong sinasabi ni Miss Janet Garin mga kababayan. Tignan nyo ang ginagawa niya dito. Binabanata niya si Pangulong Rodrigo Duterte at kinukongratulate niya si Bongbong Marcos dito. Nako mga kababayan. Tignan nyo ito kung ano nangyari. Ito may video pa. Again, ito 10 months ago mga kababayan ha. 10 months ago ito. Ito meron pa. From Manila. I think, with due respect to former President Duterte, ito 10 months ago din ito mga kababayan ha. 10 months ago din. minsan kailangan lang na i-decipher kasi ganun din even when he was president, sometimes like he would make candid jokes tapos nakakalimutan niya na kaakibat ng kanyang stature ay opisyal, yung kanyang nagiging statement. So yes, medyo kailangang ilugar yung ibang mga jokes. But on the context of tama ba o hindi ba? Although karapatan niya yon, baka nagpapatawa siya. Pero yung bigger impact kasi is not good. Because whether you are supportive of Di ba mga kababayan? Anong ginagawa niya dito? Binabanatan pa rin niya si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Medyo mild lang talaga yung pagbanat niya dito mga kababayan. But in general, of course, again, kung titignan niyo, binabanatan niya dito. Diba? the administration or you are against the administration, ang importante doon as former president, titingnan mo, ano ba ang iyong responsibilidad sa bawat katagang ilalabas mo? Dahil bawat katagang ilalabas mo, iisipin mo as former president, may impact yan sa taong bayan. So if you look at all the other former presidents, kakibat ng bawat pananalita nila, yung accountability and responsibility. Di ba mga kababayan? Di ba? Again, mahal lang na pagkakasabi, pero again, binabanatan dito si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Kesyo nga, dahan-dahan sa pananalita. Kasi nga, former president mga kababayan. Well, of course, kung hindi mo kilala sa Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, lalo na kung hindi ka Cebuano mga kababayan, most likely hindi mo maintindihan yung style ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Anyway, again, hindi yan yung pag-uusapan natin dito. Etong si Miss Janet Garin mga kababayan. Again, itong dalawang videos na pinakita ko sa inyo, 10 months ago ito. 10 months ago ito mga kababayan. At again, isipin nyo, mag-i-election ngayong May 2025. Diba mga kababayan? Nag-i-election. So ano na nangyari ngayon? Eto, may balita tayo. Tignan ninyo. Ano ito?
Philippine Justice Department drops criminal complaints against former Health Secretary Janet Garin and 2 other respondents over the allegedly wrongful use of an anti-dengue vaccine. O, nako, di ba mga kababayan? DOJ withdraws charges versus Garin over Ringvaxia vaccine, mga kababayan. Concerned sila sa mga kriminal na napatay during drug war operations, mga kababayan. Pero anong nangyari ngayon? Nakalimutan na lang yung mga inosenteng bata na naging biktima dyan sa pangungurakot nila dyan sa Ringvaxia vaccine, mga kababayan. Bakit nangungurakot? Kasi kung matatandaan ninyo, minadali itong pagbili ng Ringvaxia vaccine, mga kababayan. And kung natatandaan ninyo, maraming doctors na nag-remind dito kay Miss Garin, Janet Garin, na may risk o high risk itong vaccine na ito. Hindi pwede ito mag-mass vaccination. Pero, anong ginawa? Ayan. Nag-mass vaccination sa mga kabataan, karamihan dyan walang parents' consent, mga kababayan. Again, kung natatandaan nyo, I might be wrong. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. Kung nagkakamali ako, walang problema. Basta ito tingnan natin. Diba? Pumanat ka kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-appreciate ka kay Bongbong Marcos. Anong kapalit, mga kababayan? Ito. DOJ withdraws charges versus Garin over Ringvaxia vaccine. Anak ko. Comment kayo dyan, anong tingin nyo dito? Again, ito opinion ko ito, mga kababayan. Ang tingin ko dito, bayad utang ito, mga kababayan. And then, hindi, yung 2 videos lang pinakita ko. Titingnan ninyo, marami pang instances kung saan umanat itong si Ms. Janet Garin kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Comment kayo dyan. Explain nyo kung anong stand nyo. Kung sa tingin nyo hindi ito bayad utang, mga kababayan, explain nyo dyan. Ito, papatuloy natin. Families who blame the Ringvaxia vaccine for the deaths of their children are demanding that the Justice Department reconsider its move. Adrian Ayalin has tonight's top story. Ito binabalita, mga kababayan, ha. Sinong nagdesisyon, mga kababayan, na withdraw yung Department of Justice, mga kababayan? Okay na lang sana, mga kababayan, if ang resulta ng kaso ay dismiss. Pero, bakit itong DOJ ang nagdesisyon na i-withdraw, mga kababayan? Okay, ito, tingnan natin. Parents of alleged victims of the Ringvaxia vaccine trooped to the Department of Justice, carrying pictures of their deceased children to protest the withdrawal of 98 counts of reckless imprudence resulting to homicide cases of former Health Secretary and Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kalayan nyo yan, mga kababayan. 98 counts. Well, correct me if I'm wrong, but itong pagkaintindi ko, 1 life is 1 count. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. So most likely, kaya ito 98 counts, most likely 98 counts ng buhay ng bata ito na naging biktima ng Ringvaxia, mga kababayan. Ako, ang grabe nito, mga. Kasi kung iisipin yung mga kababayan, kasi ganito kasi yan, mga kababayan. Ito yung pagkaintindi ko, mga kababayan, na with the application of scientific statistics. Ito yun. Kapag naggumagawa ng study, yung mga, sabihin nating mga scholars, yung mga scientists, mga engineers, mga doctors, lahat, kahit anong field nila, gumagawa sila ng studies niyan bago nila ilabas yung kung anong discoveries nila. Halimbawa, kung sa engineers, bago nila
ilabas yung kung anong nagawa nila, dapat may study yun. Okay? And isa sa mga studies na yan ay patungkol dyan sa risk ng kanilang trabaho. Okay? Doon sa risk. Halimbawa, sa doktor ka, yung health risk, kung chances of survival, chances of death, so on and so forth. Ganyan po yan. Ito na nga mga kababayan, dapat po kapag ganito, kapag ang trabaho mo ay kaakibat nun ay buhay ng tao, halimbawa katulad ng doktor, nurses, pharmacists, I think engineers kasali din yan kasi nagbi-build sila. Okay? So again, sabihin natin mga doktor kasi anyway, vaccine naman ito. Dapat po, ang risk po lang yan ay 0.1%, mga kababayan. Kaya nga, kung napapansin ninyo, sa mga advertisement, sinasabi nilang 99.99% ito guaranteed niya. Kasi nga, ibig sabihin, 1% lang yung risk niya or chances of error, mga kababayan. Okay? Kung more than 1%, mga kababayan, high risk na po yan. Again, correct me if I'm wrong. Comment ka dyan. Kung may doktor dito, may nurses dito. Tungkol dyan sa statistics na yan, comment kayo dyan. Kaya nga, kung nagtitesis yan sila, nagkakandak ng research, sinasabi nga nila yan na kapag ang p-value ay equal to or lesser than 1% or 0.01, significant po yan. Okay? Significant po yan. Meaning, 99% halimbawa, nag-test kayo ng effectivity ng gamot at lumabas either, again, equal to or lesser than 0.01, meaning 99.99% effective yung gamot, mga kababayan. Okay? O halimbawa, nag-test kayo, halimbawa ito vaccine, nag-test kayo, effectivity ng gamot. Halimbawa, kung ang effectivity ng gamot ay, or ng vaccine ay halimbawa nasa yung p-value niya, halimbawa nasa less than or equal, sabihin natin more than 0.01, ibig sabihin po niyan, high risk po yan. So meaning, hindi po umabot sa 99.99% yung effectivity. Possible, 99% or let's say 98%. Ganyan po yan. So high risk po yan. Again, correct me if I'm wrong ha. Ganito yung pagkaintindi ko niyan. High risk po. Ibig sabihin, mataas ang chance na hindi niya makuha yung desirable na effect ng gamot or ng vaccine, yet yung opposite yung makakuha. And kapag buhay yung pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, kapag buhay po, one life is too many na po. Okay? Ganyan po. At again, isipin nyo, 98 counts. Meaning 98 na buhay po ang nadisgrasya dito sa Dingbaksya. And then ito yung desisyon ng DOJ ngayon, mga kababayan, na i-withdraw yung charges versus Garin. Justice Secretary Diba napakagandang desisyon yan? Diba? Tingnan nyo, comment kayo dyan, mga kababayan. Jesus Crispin Remulla, in an order dated January 10, directed the Prosecutor General to withdraw the information against Garin. Tingnan nyo ha. DOJ, Crispin Remulla, directed Prosecutor General, Prosecutor General is hereby directed to withdraw the information. Ano yan?
and Doctors Gerardo Bayugo and Maria Joyce Ducusin. Remulla said after a careful examination of evidence, there is no prima facie case with reasonable certainty of conviction. Ako, mahina pa yung internet natin mga kababayan. Ito na nga. Yun nga tanong natin mga kababayan. Bakit itong DOJ ang mangunguna dyan pag-decide? May nanguna na, again, before sa time ni Bongbong Marcos mga kababayan, may nauna ng Secretary of DOJ niyan na nag-imbestiga at nag-file ng kaso. Tinanggap ng Prosecutor General. Mga kababayan, bakit hindi na lang ipagpatuloy yung kaso kung makonvict man or hindi, wala na tayong magagawa doon. At least, napakinggan yung mga hinaing ng mga relatives ng mga biktima. Pero ngayon mga kababayan, bakit mo kukunan ng chance na marinig or magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng mga biktima mga kababayan? Bakit nag-instruct itong DOJ na hindi ipagpatuloy yung kaso mga kababayan? Nandoon na ito. Bakit ina-atras ito mga kababayan? Ang tindi nito mga kababayan. Sino kayang nasa likod nito? Comment kayo dyan kung sino sa tingin nyo ang nasa likod nito mga kababayan. Kasi kung ako isa sa mga pamilya na ako, fight ko talaga to. Hilahin nyo, bakit yung DOJ? Well, of course, Department of Justice mga kababayan, sila nga dapat inaasahan natin na bibigay hustisya. Bakit ngayon pina-atras nila? Submitted na ito mga kababayan. File na ito ng kaso. Bakit hindi na lang hintayin kung anong result, anong outcome mga kababayan? Kung sinong mga lawyer na nakakapanood nito, comment kayo dyan. Kung bakit ganito, at least magkaroon tayo ng explanation. Kasi yung explanation lang, maliit yung chances of conviction. Bakit nung unang Secretary of Justice, bakit denial nila yung kaso? Sa tingin nila, maliit yung chances of conviction. Diba? Bakit ngayon, iba ng sekretary, iba ng presidente, ito na yung dahilan. Naku, dito mga kababayan. Tingnan natin. Against the respondents. Many of the cases that has been filed against us has long been dismissed. Unfortunately, what the Public Attorney's Office has been doing is refiling it again with another name. In other words, it's like a recycled case. So we laud the political will of the current administration to do. Regardless of the cases, again, be it dismissed na po or hindi, dapat hindi na makialam ang DOJ dito. Kasi na-file na. Kung ma-dismiss man din, so be it. Walang problema. Bakit ngayon? Bakit hindi ipagpatuloy? Mga kababayan. Diba? Comment kayo dito mga kababayan. Do away with political vendetta. The DOJ also underscored studies by the World Health Organization and other experts that there is no causal link between Dengvaxia and the deaths of the children. Ang direksyon ngayon sa mga kasong yan ay hindi na isasampa yung information. At kung merong pending information ay i-withdraw. Okay, bakit? Bakit ganon? Sa kadahilanan nga na wala namang ebidensya at hindi ho naman natin mapapatunayan yung kaso na nakasampa, ay it's about time that we have to revisit and to reevaluate yung lahat-lahat ng bagay na yan. The relatives of the victim Kababayan. Bakit yung DOJ? Naisampa na yung kaso. Hayaan nyo na yung korte. Diba? Kasi yung DOJ nga yung inasahan ng mga ordinaryong Pilipino dito, mga kababayan. Ako, comment kayo dito, mga kababayan. Hindi lang ito, mga kababayan, ha? Hindi lang ito. Meron pa tayong ipapakitang video
bayad utang rin mga kababayan. Ito, matindi ito. Hmm, nasaan na yun? Oh, ito, mga kababayan, pakinggan natin. From PTV News ito. Ginawaran ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng executive clemency si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Yan ang Oh, di ba kababayan? Mhm. Sino yung ginawaran ng executive clemency mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos? Si Jed Mabilog. Di ba? O kayo diyan mga taga Iloilo, comment kayo diyan kung sino yung si Jed Mabilog mga kababayan. Oo, may kakilala tayong mga taga Iloilo hindi ko lang sabihin pangalan. Basta may mga impormasyon tayo galing sa mga kilala. Kilala natin diyan galing sa Iloilo. Sikat na sikat ito si Jed Mabilog mga kababayan. Di ba? Nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nasali nga ito doon sa listahan ng mga mayor na nasa likod ng mga illegal na drogas mga kababayan. And umalis ito ng bansa mga kababayan kasi natatakot. Ito pakinggan natin ang balita mga kababayan. ulat ni Clazel Pardilla. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Mga kababayan, plakpakan naman dyan. Uy, ang galing. Umiyak talaga, plakpakan naman. Okay. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng iilan. Yan di umano ang Di ba mga kababayan? Ayan, si Jed Mabilog. Tingnan natin. sinapi ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng droga at isinama pa sa narco list noong 2016. Mga kababayan, kung sino to kayo Iloilo dito, comment kayo dyan kung hindi yan totoo ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Comment kayo dyan na totoong hindi yan or walang connection yan sa illegal na droga mga kababayan. Kasi nga, may kilala tayo. Anong sabi? Hindi ko na lang sabihin dito. Baka, basta kayo na mag-comment dyan. Sino mga taga Iloilo dito? Kasi may mga alias-alias dyan, mga sikat dyan Kung tama yung pagka-remember ko, kasi sa Cebu may sikat dito dati na Jaguar yung pangalan. Tinatawag nilang Jaguar. Then, I think sa Iloilo, hindi ako nakakamali, may Dragon yata. Basta may mga ganun-ganun pangalan din mga kababayan. Comment kayo dyan mga kababayan. Mga taga Iloilo natin na kaibigan. Pagpatuloy pa natin. Dulot daw yan ang banta sa kanyang buhay, kaya napilitang umalis ng bansa noong August 2017 na naging mitya sa pagkakabigo na maipaliwanag ang administratibong kaso na isinampa sa kanya. At kasalanan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan na hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa mga kasong hinaharap niya. Bakit ka umalis ng bansa? Hindi lang naman ikaw yung nasa listahan ng protektor ng drugs. Ang dami pang iba, hindi nga naman umalis, humarap naman. Na-clear naman. Bakit ka umalis? Kasalanan pang Pangulong Rodrigo Duterte. kalaunay nagresulta ng gilting hatol mula sa ombudsman. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos May kaso na pala ito mga kababayan ng dati pa. Again, hindi pa time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. May kaso na ito 2013 pa lang dyan sa ombudsman.
Jr. Ginawaran ng executive clemency si Mabilog. The President decided to grant the request of former Mayor of Iloilo City, Jed Mabilog, because he pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. Nako, biniblame talaga si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Di ba? Lain mo, ang dami mong bodyguard dyan. Oh, ayan, comment kayo dyan. Comment kayo kung yung mga mayor ninyo walang bodyguard. Comment kayo dyan. Mayor, ito ng Iloilo, di ba? Oh, baka sabihin nyo wala itong bodyguard. Bakit? May bodyguard ka, bakit ka matatak? Oh. Bakit nung nag-umpisa kang maging mayor, wala ka bang bodyguard? Nag-umpisa ka ng mayor, kumuha ka ng bodyguard kasi alam mo, may threat sa buhay mo. Regardless kung si Pangulong Duterte ba yung Pangulo or hindi. Kasi alam mo, pag nasa politika ka, most likely may threat yan. Di ba? Bakit ngayon ka lang umalis? Pero, again, hindi ito yung pag-usapan natin mga kababayan. Itong pagbibigay ng executive clemency mga kababayan. So anong magiging resulta nito? Ito explain dito. President Duterte accused him of being the drug lord in Iloilo City. 2017 nang sibaking bilang alkalde ng Iloilo si Mabilog dahil sa kasong serious dishonesty na isinampa sa ombudsman noong 2013 dahil sa hindi maipaliwanag nitong paglago ng yaman. Mga kababayan, 2013, mayor siya ng Iloilo. Saan si Pangulong Rodrigo Duterte niya? O di ba mayor din? Bakit biniblame niya dito si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Nagkaroon ng conviction yan kasi lumago, hindi mapaliwanag na paglago ng yaman mga kababayan. Nung naging presidente si Rodrigo Duterte, nasali ito yung pangalan niya sa listahan ng mga drug protector, bakit umalis yan mga kababayan? Bakit umalis? Ngayon, kasalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito mga kababayan, binigyan ng executive clemency. Again ha, may conviction sa ombudsman. Sana naman lang, bago binigyan ng executive clemency, of course, hindi ako abogado, hindi ko alam kung pwede ba ito mangyari, pero I think pwede ito. Bakit hindi mo pabuksan yung kaso ulit? Or magpunta ka ng Supreme Court. Challenge mo yung desisyon ng ombudsman. Di ba? Bakit kailangan executive clemency? Anong sa tingin nyo dito mga kababayan? Sa kabila nito, kinilala ng palasyo ang mabuting nagawa ni Mabilog. O anong mabuting ginawa ni Mabilog? Di bumanat nun kay Duterte doon sa Quadcom hearing mga kababayan. Kung natatandaan niyo, nag-resource speaker yan. Bumanat yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang liderato, pinarangalan ng Iloilo City bilang isang livable city mula sa National Competitiveness Council of the Philippines. Binigyang pugay din ng Philippine Drug Enforcement Agency ang anti-illegal drive campaign ni Mabilog noong 2016. Ayon sa palasyo, kasabay ng executive clemency ay ang pagbawi ng administrative penalties at disabilities kay Mabilog. Ang ibig sabihin niyan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, balik na rin ang civil rights gaya ng karapatang tumakbo sa halalan ni Mabilog. Kaleza. Mga kababayan, sa tingin niyo dito? Hinahayaan na tumakbo ulit mga kababayan. Binalik na all civil rights mga kababayan. Ang pagboto,
Ang pagtakbo ulit kung kahit anong posisyon mga kababayan, nako, ano kayang ibig sabihin nito? Ano kayang gusto ng Malacanang mga kababayan? Ano kayang kapalit nito mga kababayan? O kasi, babanat ka Pangulong Duterte, may reward ka. Ito, executive clemency. Of course, ano yan? Magkakaroon ka ng utang na loob mga kababayan kasi hindi ka na makatakbo kasi nga convicted ka dun sa ombudsman. At ito, binalik ng Pangulo yung karapatan mo tumakbo ulit ng kahit anong posisyon. Anong kapalit niyan? Of course, kasi mag-i-election ngayong May 2025 mga kababayan, most likely, ikakampanya yung mga kandidato mo. Mga kababayan. Comment kayo dyan. Bobo lang hindi nakakaintindi nitong ganitong mga klaseng strategiya mga kababayan. Itong klarong-klaro, harap-harapang take advantage ng kanilang sariling posisyon mga kababayan. Comment kayo dyan. Ang tindi nito, grabe. Bayad utang talaga ito mga kababayan. On the other hand, ito yung si Garin, taga Iloilo. Ito, taga Iloilo. May mga supporters din naman ito. So most likely, pag ngayong darating na election mga kababayan, of course, anong i-expect natin? Kakampanya yan. Sabihin niya ni Mabilog doon sa kanilang mga supporters nga, shoot straight dyan sa manok ng administrasyon. Kasi nga, ay executive clemency na mga kababayan. Comment kayo dyan mga kababayan. Dito na lang po muna tayo. Then, ito, grabe. Ay, naku mga kababayan, grabe ito. Ipastanganan ito sa ating saligang batas mga kababayan. Hilain mo, again, huwag natin sabihin na ito kay Jen Mabilog mga kababayan. Yung tingnan natin yung kay Miss Janet Garin mga kababayan. Mayroong mga taong umaasa, yung mga pamilya ng mga biktima ng Dingbaksya, umaasa sa DOJ mga kababayan. Instead na tulungan yung Prosecutor General para mag-increase yung chances of conviction, anong ginagawa? Ito. Ina-advise na i-withdraw yung kaso mga kababayan. Di ba? Ang napakagandang mamaraan yan. Di ba? Dito na lang muna tayo mga kababayan. Again, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. And then, paki-like and share ng video natin. And then, subscribe na sa channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw.